Daddy, luto na yata ito. Daddy. Day. Daddy. Daddy. Ay, magandang gabi mga friends. Nandito na naman si Inday Tigresa. Kakain ng niluto ng kanyang asawa, ang kalabasang masarap at string beans or sitaw. Latoy in Tagalog. Wow! At meron pang pork barbecue. Sarap! Ayan. Kain tayo. O ano? Tutuloy natin ang kwento, ang historical fiction. Historical fiction. Yang tungkol kay King Henry VIII. Nanlalambot na tuloy ang aking dila. Nagiging dela na. Yung fiction ay nagiging fiction. Ang saya na po. Kaarte. Nagiging malambot. Ayan. So, ayun nga po. Di po ba sabi ko sa inyo, si King Henry VIII ayaw pumayag ng Pope, ng Papa, na humiwalay kay Catherine of Aragon. Kaya, ang nangyari, para maging asawa niya si Anne Boleyn, at ma-divorce niya o ma-annulled ang marriage na kay Catherine of Aragon, ang ginawa niya, titiwalag siya sa Rome. Titiwalag siya sa Pope. Titiwalag siya sa Roman Catholic Church. At anong kanyang ginawa? Nagtayo siya ng Anglican Church, na siya ang supreme head ng church na iyan. Anglican. Yun ay English Protestant. Protestantism ng England. Ayan. Clearly, sa history, nandun pa rin naman yung mga ideals ng Roman Catholic Church, yung mga ideologies niya. Pero, in a way, dahil sa Reformation, sa inintroduce na pagtiwalag ni King Henry VIII, ay ang tawag niya doon ay Anglican Church at siya ang supreme head at merong Act of Supremacy of 1534. Yan. Doon nangyari na siya ang monarch, ang head of the church, siya ang leader ng church, siya ang ulo ng simbahan, hindi na ang Pope. Siya na. Yan. Supremacy Act of 1534. Yan, sa England. So, wala na ang Pope. Umiwalay na siya kay Catherine of Aragon. Ngayon, siya ay tinulungan ni Thomas Cromwell, isang statesman, isang politiko sa England na kanyang alipin. Yan, kahit politiko yon, napapasunod niya sa kanyang mga kagustuhan. Ay tinulungan siya na yang sa mga pag-manage nung pangyayaring iyon, tinutulungan siya ni Thomas Cromwell.
Nabasa ko yan sa history books. Habang tayo kumakain, masarap ang pagkain, iniisip natin kung ano ang kasunod niyang history na yan. Ngayon, ano ang mga kadahilanan nga ng pagtatayo niya ng Anglican Church or Protestantism sa England? Una, gusto nga niyang ma-annulled o makipag-divorce kay Catherine of Aragon. Hindi pumapayag ang Pope. Ang mataas sa kanila ay Pope. So, para ma-annulled yun o ma-divorce siya doon, kailangan magtayo siya ng another church na kanya. Number 2, para ang leadership o ang pagiging pinuno ay sa halip na sa Pope, ay sa kanya na. Ang monarch na ang magiging supreme head of the church. Yan. No. Para pati siya ay maging makapangyarihan. Dahil noon, dati-rati ang makapangyarihan sa kanya ay ang Pope. Ang Pope ang nasusunod. Yan, tumiwalag na siya doon sa Espanya. Di po ba? Kahit dito sa Pilipinas, nang nagdala rito ng Catholicism ay yung Espanya. Sa history rin. Bininyagan yung mga pagano ng mga diyan sa may party diyan, yung nauna nilang pinuntahan yan ni Magellan. Saan ga unang bumaba si Magellan? Diba diyan sa may parting Mindanao, gayan o Bisaya? I-research ko yan. Ngayon, yung mga una nilang nakilala doon, bininyagan nila. Dating pagan or pagano, walang kinikilalang Diyos kundi nature. Walang kinikilalang Diyos kundi yung araw, sikat ng araw. Ay ngayon, nung dumating ang mga Kastila, bininyagan nila. Kaya may nakilala na sila na Diyos. Ganon din doon. Dati kasi ay makapangyarihan ang Spain, pumupunta sila sa iba't ibang mga isla, mga bansa upang ito ay i-colonize, i-conquer nila, di ba? Kinain ko yung luya. Maganda raw sa katawan ng luya sa tiyan. Kaya kakain ako ng luya simula ngayon. Kahit buong luya kakainin ko na. Basta lang ang maganda sa katawan. Ayan. Yun ang dahilan kaya nagtayo siya ng Protestantism. Di po ba hanggang ngayon yun pa rin ang ano nila, Anglican Church. Ngayon, yun ang nangyari, kaya naging asawa niya si Anne Boleyn. Nahiwalay na siya kay Catherine of Aragon. Di po ba, nung nagkwento ako sa inyo kaninang tanghali, na-execute na si Anne Boleyn. Therefore, yung paghahanap naman niya sa kasunod ni Anne Boleyn, si Jane Seymour, yun pong lady-in-waiting. Yun naman po ang aking ikikwento sa inyo bukas. Alam na ninyo. Yan. Ang head of the church na, si King Henry VIII na, itsupfera na ang Pope, si Thomas Cromwell na ay kanyang kanang kamay, alipin. Okay? Anong susunod na kabanata? Abangan natin. Si Thomas Cromwell ba ay mapapahamak or hindi? Abangan ang susunod na kabanata sa history of King Henry VIII
Tudor Dynasty. Love you. Thank you very much. Kain naman tayo. Ituloy ang pagkain. Sarap. So, tutuloy na ho natin ang kwento natin tungkol sa pagsasama ng ikatlong asawa ni King Henry VIII. Yan. At si Jane Seymour. Okay. So, nung nga hong nagsama na, kinasal na si King Henry VIII at ang lady-in-waiting sa palasyo na si Jane Seymour, nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang anak na lalaki. Ayan. So, dyan na po ang punto na meron ng anak na lalaki na magmamana ng kaharian ni King Henry VIII. O, kain muna tayo. Maganda ang kwento. Ngayon, pagkalipas nga po ng 10 araw, matapos ang execution o mapugutan ng ulo ang ating minamahal na Anne Boleyn, nagpakasal agad ho ang King Henry VIII at si Jane Seymour makalipas ang 10 days. Diyos ko, ang bilis. So, ayan na. Nagbuntis na ho si Jane Seymour. So, si Jane Seymour, syempre bilang asawa ng hari, siya ay reyna. Diba? Reyna, queen. Nagbuntis na siya. Ang naging anak niya, si Edward VI. Sixth. Yan. So, 18 months lang ho ang itinagal ng pagsasama ni King Henry VIII at Jane Seymour. Kasi, nang manganak si Jane Seymour, nagkaroon siya ng komplikasyon. Siya'y nilagnat. Humiga siya ng matagal sa higaan ng karamdaman. Malungkot. Ngayon, makalipas ang ilang araw, namatay siya. Namatay siya dahil sa lagnat na iyon. Komplikasyon sa panganganak. So, 18 months lang ho ang itinagal ng pagsasama ni King Henry VIII at Jane Seymour. Makalipas po ang panahon, pero alam niyo ho, nung panahon nung nagsasama sila ni Jane Seymour, si Jane Seymour po ay mabuting stepmother. Doon sa unang anak na si Mary I kay Catherine of Aragon, at doon sa ikalawang anak kay Elizabeth I kay Anne Boleyn. Mabuting stepmother. Bakit? Ganito ang sabi sa history. Pinaglapit loob daw ho ni Jane Seymour si Mary I na anak kay Catherine of Aragon at si Elizabeth I na anak kay Anne Boleyn. Pinalapit loob sa kanilang amang King Henry VIII ng ikatlong asawang si Jane Seymour. See? Di po ba? Isang mabuting stepmother. Now,
Nung maging malapit na ang loob ng ama sa kanyang dalawang unang anak, makalipas ang mga taon, namatay si King Henry VIII. Siyempre, ang tagapagmana niyang unang-una, si Edward VI, dahil yun ang lalaki. Hindi po ba? Sa line of succession. Ayun. At the age of 9 years old, nang mamatay si King Henry VIII, 9 years old na si Edward VI. Siya ay tinulungan ng mga nandoon sa loob ng palasyo na i-manage ang kaharian. Ayan. Pero, bago ko po ituloy yan, nung pong inilibing si Jane Seymour, siya lamang po ang isang reyna ng King Henry VIII na binigyan ng parangal, Queen's Funeral. Parangal bilang handog sa isang reyna. Yan. At ang sabi pa ng hari na King Henry VIII, ikaw ay kinakailangang ilibing sa St. George's Chapel ng Windsor Castle. Kung saan, darating ang panahon, doon sa tabi mo din ako ililibing. Mahal niya si Jane Seymour dahil nagbigay sa kanya ng kaalwanan ng kalooban na ang kanyang dalawang anak ay ipinalapit loob sa kanya at the same time binigyan siya ng anak na tagapagmana. So, binigyan siya ng Queen's Funeral, bongga ang kanyang funeral bilang reyna. Tapos sabi ng hari, ilibing yan sa St. George's Chapel's vault sa Windsor Castle, kung saan sa darating na panahon sa tabi niya ako ililibing. Okay. Kain muna tayo dahil ang haba ng kwento, magugutom si Inday Tigresa. Okay? Ayan. Kainin natin ang masarap na ulam na niluto ng asawa ko. Pork barbecue. Ayan. Harap. Kailangan maubos ko ito dahil sayang ang pagkain. Ang dami. May luya, masarap. Ang sarap, may luya. Kakainin ko po yung luya para sa aking gut, GUT. Maganda raw po yung sa gut ng tao. Kakainin ko. For the sake of health. Sarap. Kain kayo. Nilagyan ng anghang ng asawa ko. Yan pala pong anghang. Maganda rin po yan sa pang-digest. Lahat na lamang po ng mga para sa ikabubuti ng kalusugan ang ginagawa ng asawa ko. Kaya naman po kinakain po namin ang kanyang nilulutong mga gulay, mga ulam. Sitaw, sarap. Pork barbecue. Sarap. Kalabasa. Sarap. Bukas, ikikwento ko sa inyo ang kamatayan
ni King Henry VIII. Kung ano ang circumstansya sa kanyang kamatayan. Mabuti po talaga nagbabasa ng history books. Bye! See you tomorrow!